Okay, hello guys. Ako nga pala uli si Robert from Rich Moto. Eto na ang Z Dark Knight Supreme Boost 100 watts. Unahin ko na to, yung road test review, para makita na natin kung gaano kaganda ito sa kalsada. Ito po yung kanyang white light. Malapad din po ito. Sakop din po ang dalawang linya ng kalye o ng kalsada. Sa lapad at sa lakas ng ilaw nito, halos kagaya nito yung M5. Ito naman po yung kanyang yellow light. Kitang-kita naman, napakaliwanag at buong buo yung ilaw. Medyo mababa yung pagkaka-focus ko ng ilaw nito, kaya kitang-kita sa kalye yung pagiging puti nito. Ang hirap nga lang talaga minsan pag nagdadrive ka, meron talaga't meron na mga sasakyan na masyadong mataas ang ilaw. Kaya lagi po tayo mag-iingat, lalo na sa ating pagdadrive. Ito po ulit yung kanyang yellow light. Tapos ito po yung kanyang mixed light. Pasensya na po doon sa mga nadaang motor. Nagte-testing lang po tayo. Masakit po kasi doon sa unahan ng motor. Dahil kitang-kita yung ilaw natin doon sa kanilang side mirror. Ito po ulit yung ating white light. Tignan nyo po yung pagkakaiba nito sa pangkaraniwang mini driving light. Kitang-kita po yung diferensya nila sa laki at sa lapad ng ilaw. Sakto lang din at may dumaan na naka-mini driving light. Di ko lang magamit madalas yung yellow light kasi marami tayong kasabay. Ayoko kasing iparanas sa kanila yung bagay na ayaw ko, yung sinisilaw ka ng motor na nasa likuran mo. Lalo na kung ito'y merong napakalakas na ilaw. Kaya hinihintay muna natin silang lumayo bago tayo gumamit ng high beam. At naglo-low beam na agad tayo pag nakita natin or natanaw na may parating na sasakyan. Bukas yung headlight ng motor natin dyan. Pero yan lang yung makikita mo kapag patay yung ating auxiliary light o mini driving light. Pero pag nagbukas na tayo, kitang-kita nyo yung diferensya, yung lapad at yung laki ng ilaw. At pag nagdilaw na tayo, tanaw na yung dulo. Tapos eto po yung mixed light. Ganyan po ang itsura ng ating mixed light. Ganyan po ito kaliwanag at kalakas. Dito naman, nagpapaslight lang tayo habang naka-high beam yung yellow light. Basta be sure lang po na pag may nakita na po kayong kasalubong, ibaba nyo na po agad yung ilaw ninyo para hindi po tayo masyadong makakaabala sa iba. Huwag po natin gawin yung mga bagay na ayaw natin gawin sa atin. Pero respect pa rin po. Katulad niya sa sakyan na yan na nagpaslight ako dahil mataas ang ilaw. Kumarap din po yung ilaw niya. May problema pala siya sa isang headlight niya, kaya ganon yung isang ilaw. Kaya minsan intindihin din po natin. Baka mamaya, meron lang pala itong pinagdadaanan. Ayan, at pinagbigyan ulit tayo ng pagkakataon. Walang sasakyan. Kaya napagana na ulit natin yung ating high beam. Kayo na po ang bahalang humusga kung gaano ito kaliwanag. Ito naman po yung wattage testing natin ng DKS 100 watts. Yan po yung lumalabas dito sa ating power supply. Same po ng wattage yung lumalabas para sa white at yellow light. At yan naman po yung wattage para sa mixed light. Halos bumaba po ito ng 10. Lux meter testing naman ng DKS 100 watts. At ito po yung nababasa ng ating sensor doon sa ating lux meter sa loob ng 1 meter na layo. Umaabot po ito ng 27,000 lux or lumens. Yan ulit ay sa loob ng 1 meter na layo. At dito naman po sa yellow light. Ang yellow light po ay umaabot ng 26,000 to 27,000 lumens din po. Maraming salamat po ulit sa panonood ng aking video. Sana po nagustuhan niyo po ito. Itetest ko pa po ito sa ibang product na Z. Yun naman po ay sa susunod na video para hindi na po ito masyadong umaba. Huwag niyo pong kalimutan, please, like, share, at subscribe na din po. God bless po at ride safe sa inyong lahat.